Dahil dito nga tayo sa probinsya, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa naming trabaho dito. Sabi kasi ng iba, basta taga-probinsya ay mahirap daw ang trabaho. Naku, diyan kayo nagkakamali. Dahil ang trabaho dito sa probinsya ay napakadali. As in, nakaupo ka lang. Pera na. Pag ganitong medyo malamig nga ang panahon, magandang maglala ng banig. Dahil nga may nag-request sa akin na i-content ko daw to, ito na, ipapakita ko sa inyo. Alam niyo namang mas nurin ako. May naalala ko pa nga na maliliit pa kami, marunong na kami maglala ng banig. Ito kayong ginagawa naming pambaon kapag wala kaming pera. Wala naman talaga kaming pera lagi. Kung saan sana naman napunta ang usapan. Ayun na nga, naglililas na ako dyan. Bago kasi makagawa ng banig, kailangan mo na dumaan dito sa mga babusising proseso ng paglala ng banig. Kailangan mong ubusan yung isang rolyo para makagawa ka ng isa o dalawang banig. Depende sa rolyo ng nilikid, ang tawag namin doon. So pagkatapos ko nga maglilas, dalawang rolyo yung naubos ko dyan. Tapos gagawin ko dyan, magtataytay na ako. Yun yung simula ng paggagawa natin ng banig. Ang kagandahan nito, kapag gumagawa ka ng banig, dapat may ka-partner ka para may kachismisan ka kumbaga. Kasi kung wala, nako, siguradong aantukin ka. Pero dahil sanay ka na mag-isa, huwag ka nang umasa. Asa ka pa? So nagsisimula na nga ako magtaytay. Ayan nga, gagawin mo dyan yung parang V lang. Tapos ayan, itiklop ko yung kabila. And then continuous lang ng paglalagay. And then hilahin mo lang paakyat pababa. Ganun lang. Tapos tiklopin mo yung pinakagilid na ng lilas. Pinas forward ko nga para sa inyo para hindi naman kayo maboring kapapanood nitong video. Ay nga, susudlan nyo lang kung ano yung ginagawa ko. And then siguro matututo na kayo maglala ng banig bukas. Ang bilis naman. Dito nga sa bahay, kung ano yung mga gawaing probinsya na alam ng mga magulang namin, marunong din kami. Pero na lang mag-almeres dahil hindi talaga ako marunong, no. Pero kung pag-aaralan talaga at siseryosohin mo na matuto ka, siguro madali lang naman. Basta rainy season, yan yung maganda na gumawa at maglala ng banig kasi malambot yung mga dahon ng buli. Sa trabaho to, ang iniinda mo lang talaga yung likod tsaka yung pit mong namamanhid na. Kaya nga lamang, ginagawa ko to kapag may free time ako o di kaya burn out dito na madalas naman mangyari. Kaya ayan, na maglalala lang tayo ng banig kaysa nakatunga at magchismisan din sa labas. Kung mapapansin nyo nga ngayon, maraming kabataan ang hindi na alam ang gawain ganito, yung paglalala ng banig. Napag-iwanan na kasi siya ng panahon at konting-konti na lang ang may alam na trabaho na to. Kung noon maliliit pa kami, iyang-hiya ako sa trabaho na to. Ngayon ay proud naman ako dahil natutunan ko yung paggagawa ng banig na konting-konti lang naman ang may alam na ngayon. Sobrang nakaka-proud nga na yung classic na banig na ginagawa nating tulugan, ngayon ay marami ng pakinabang. Pwede ng dekorasyon sa hotel at kung ano-ano pa na pwedeng gawin sa kanya. Sa sobrang haba na nga ng dinaldal ko, ayan nga, nagsukat na ako ng banig kung tama ba yung mga sizes ko. Ang sukat na ginagawa ko ngayon is 60 inches by 90 inches. Ang ginagawa ko kasi ngayon ay table runner banig. Ito kasing size na to is customized ng buyer ko. Kaya naman, customized din yung size at syempre, customized yung presyo. Sa paggagawa ng banig, kailangan mong ingatan yung size at yung quality ng mga banig mo para naman mag-repeat order yung mga clients mo. Pag medyo napapagod ka na nga at sumasakit na yung likod mo, magkuyakoy-kuyakoy ka muna, magkape ka o di kaya buhatin mo yung alaga mong pets para matanggal yung pagka-stress mo sa buhay mo ba? Baka magtaka kayo kung bakit pa ibaba yung suot ko sa video, malamang hindi talaga matatapos ang isang banig sa isang araw lang. 3 araw kong ginawa yung banig na yan dahil masakit sa likod. At hindi lang yun, ang dami pa kasing gagawin at ang dami ding utos ng nanay ko, syempre. Pangalawang araw ko na nga yan at nararamdaman ko na malapit na matapos talaga tong banig ko kasi nga gustong gusto ko nang matapos to dahil napakasakit na rin ng likod ko. At ayaw na ayaw ko rin nagtatagal yung banig ko kasi nga sumasakit siya sa kamay, as in yung parang nai-stuck siya. Kumakapal yung buli, pakiramdam ko ganun. Siguro naman napapansin nyo, iba na ang kulay ng damit ko. Siyempre kinabukasan na yan dahil tapos ko nang gawin yung aking 60 by 90 na banig. Ayun lamang, maraming salamat sa panonood. Bye!